Makikitawag na sa mga bata. Sige po, sir. Hello? Sir, excuse po. Sir, kakain ba po kasama si Don Julio? Pasabi sa papa, kailangan ko munang tagpuin ng mga investors ng farm ko ngayon. Hindi mo na ako makakasabay, ha? Hello? Ma'am, gising na po kayo? Ma'am? Sige po. Ma'am, tawag po kayo ni Sir. Please tell him I have an early meeting. I won't join the breakfast. Sige po. Sir, hindi daw po makakasabay si Sir Bean at saka si Ma'am Alice. Pasok. Good morning, ma'am. Ma'am, sabay na daw po kayo sa pagkain ngayong umaga. Sige po, Ate Susan. Sabay na po ako sa'yo. Good morning, Papa. Have a seat. Mabilis lang po ako kasi kailangan ko na rin pong pumasok. Papa naman. Sige na, kumain ka na. Baka mahuli ka pa sa klase mo. Miss Quaco, I wanted to share some concern about our project timeline. We might need to adjust our deliverables to stay on track. Wala ka ba ba palaguin tong negosyo mo? You're not doing enough! We've been sitting on this for too long. We need to make a good decisions to grow. What are we waiting for? Yeah, they are right, Miss Cuanco. Because right now, I don't think either of us is willing to budge. I agree with Miss Montenegro. Not because you're the daughter of Mr. Julio Cuanco, you can do whatever you want. Of course, I can do whatever I want. This is my company and I can disregard all of your shares right away. I understand you're under pressure, but we need to address this issue without making it personal. Let's all settle down. We both want the business to succeed, so let's work together. Boss, mukhang mahihirapan tayo ngayon sa kailangan natin. Sunod-sunod din ang pagdating ng bagyo, kaya posibleng malugi rin ang ating iba pang sakahan. Magbawas muna tayo ng mga kailangan puntahan at mga tao. Mas mahalaga ang benta natin ngayon, lalo pat maraming paparating ng mga investors. Eh, paano yan, boss? Halos nag-aayos na din ang ibang magsasaka. Hindi naman natin pwedeng pigilan ng mga yan. Kaya nga, boss, mukhang mahihirapan tayo niyan kung sakali. Alam tayo ng senyor? Wala akong balak ay paalam, pero gagawin ko muna to ng paraan bago pa niya malaman. Siya, sige, salamat! Okay, let's pray. Amen. Let's eat na. Actually, kaya ako kayo inayang mag-dinner dito sa mansion ay dahil I've been missing eating with all of you. Masyado na ata kayong busy sa mga trabaho nyo. Kaya nakakalimutan nyo na ako. Papa naman, alam mo naman hindi kita kayang kalimutan. I'm just busy sa farm dahil lumalago na rin yun. I have a lot of workloads at school. How about you, Alice? Okay. I'm just worried sa health nyo. Baka mamaya napapabayaan nyo nakakatrabaho. Alam nyo namang matanda na ako. At marami pa kayong aasikasuhin na ari-arian ko kapag nawala na ako. Hayaan mo na, Papa. Kapag nawala ka, ako na ang bahala sa lahat ng yan. Ano ka ba, ate? Yan pa talagang iniisip mo? What now? After all, I'm the oldest, so I should have the biggest share sa mga ari-arian ni Papa. That's not the point here, ate. Itigil mo yung pagiging makasarili mo. Hindi mayaman ni Papa ang pinag-uusapan dito, di ba? Tama na yan. Nawala na ako ng gadget. Anyways, I'm taking a short vacation somewhere. Bukas ang alis ko at nasabi ko na sa secretary at attorney ko na i-cancel lahat ng scheduled meetings ko.
Masyado na akong nakukulong dito sa mansyon. I need some fresh air. Ingat ka, Papa. I have to go. Ako nang bahala sa pagpatay. Basta gawin mo na lang ng maayos. Yung sinabi ko, malinaw ba? I will. Sigurado ng 40% na pamana ni Teresa. Basta ang usapan natin once na matapos ang lahat. Oo. Basta gawin mo na lang maayos ng trabaho mo. At siguraduhin mong walang makakaalam nito. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Kamusta doon, Huli? Masaya ka bang limutin ang pagkawala ng asawa mo? Masaya ka bang nagpapakasasa sa karangyaan habang ang anak mong si Teresa ay nakakaranas ng paghihirap dahil sa kababayaan mo? Wala kang alam! Sino ka ba? Gusto mong makausap ang isa sa mga anak mo doon, Julio? Hello? Sino to? Anak! Anak! Nandito ako sa... Saan ka? Hindi ko alam! Kamusta kayo dyan? Sinaktan ba nila kayo? Tama na! Ang dami mo pang sinasabi! Saan ka? Paalam ka na lang sa mga anak mo! Ito na rin ang kabayaran sa lahat ng kasalanan mo! Anong iyong muling abilin? Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi ka dapat, nagsisilbi ka dapat. Oh, andyan ka na pala. Magtubig ka muna. Teresa, wala ka pa bang balita dyan sa ama mo? Hindi ka ba pwedeng humingi ng tulong sa kanya? Ano namang hirap na tayo rito? Miguel, pwede ba? Tuwing uuwi ka na lang, ganito na lang lagi pinag-uusapan natin. At saka, okay na sa akin kung anong binibigay ni Papa. Anong gusto mo? Hihintayin pa natin lumubog tayo sa utang? Nag-iisip ka ba? Utak mo sa kukote yan! Ano nga bang gagawin? Hindi kong titisin. Anak naman, huwag kang magkasalita na kay Teresa ng ganyan. Alin na kayo at mag-umpisa ng dasal. Sige po, susunod na lang po ako. Kukunin ko ng balabal ko. Di mo na makukulong. Akala nyo ba? Oo, saan kayo galing? Di yan lang sa palengke. Naku, nabalitaan nyo na ga? Ay, oo. Alam mo sa'yo yung mga yaman nun. Ano
guess, tamang-tama natin po rin. Shall we start? Alam ko namang malaki ang tiwala sa aking bata, kaya huwag mo nang patagalin pa. Let me have my shares at marami pa akong dapat kasi kasuhin. Tama na ngayon ate. Masyado mo nang pinapakita kung gaano kakagahaman sa yaman ni Papa. Bakit? Naingit ka ba? Palibhasa, nalilugin na rin ang farm mo, kaya ka ganyan. Let me just remind you na hindi ito ang tamang oras para sa mga away niyo. May mas importante tayo dapat isend. I'm sorry. Go ahead then. I know this is a difficult time for all of us. As you know, Mr. Julio left behind a will, and I have been appointed as an executor to carry out his will. Know all men by this present, I'm Julio Cuanco of Batangas City, Philippines, being unsound-minded and memory, do hereby declare to be this last will and testament, revoking all previous will and codicils made by you. To my daughter, Isabel Lopez Cuanco, I give and bequeath the commercial land and property and collection of a vintage book, which I have been kept in the past years in the old library at Lawton Avenue, Taguig, Philippines. To my son, Bill Lopez Cuanco, I give and bequeath the commercial land and property at Tagaytay Highlands, Cavite, Philippines, including all the personal property within, excluding the items listed above. To my eldest daughter, Alice Lopez Cuanco, I give and bequeath the commercial lot and property at Forbes Park, Makati, Philippines, and her mother's collection of antique necklaces, which I have been kept in the safe in my study. I give and bequeath to my daughter, Teresa Perez, my car, a Cadillac Escalade, which is currently registered in my name. What? Who on earth is that girl? Another daughter? What are you saying? Everybody, please settle down. May I introduce you? Your sister from your father's another woman, Teresa Perez. Teresa, please sit down. Shall we continue? Yes, attorney. Now, I give and bequeath to my daughter, Teresa Perez, a 40% of my shares and asset in the company Legacy Builders. The remaining 60% will be equally divided between my three children, Alice Lopez Cuanco, Dean Lopez Cuanco, and Isabel Lopez Cuanco. This is so unfair! Ako ang panganay dito. Akin ang lahat ng kayamanan. Tsaka, sino ba itong babae na to? Na akala mo sino makaasta? Another daughter? You're saying, walang karapatan ng babaeng anak sa labas. Oo, ikaw ang panganay. Pero may karapatan din ako. How dare you? May galang ka talaga sagutin ako? Tama ka! Tama ka! Ayun, dito na po ako. Diyan ka na pala. Nawaan ka ng Diyos. Kumusta naging lakad nyo? Nakuha mo na ba ang bahagi mo sa yaman ng ama mo? Yun na nga ako ang problema na eh. Pinag-uusapan pa namin ni attorney ang mga papeles. Naku, mabuti pa isamahan na kita sa pagpunta mo roon sa susunod. Marami nang naniningil sa akin. Kailangan na natin mabayaran ng utang natin. Naku, Nay. Hindi naman po kasi yung ganun kadali. Eh basta, sasama ako. Good morning. Nandito na pala kayo? Good morning po. May kasama ka pala. Opo. Ano po pala ang asawa ko si Miguel at saka po si Nanay Ted? Okay, kuha naman ng papeles ko, please. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang paglilipat ng mga lupain ni Don Julio sa iyo. Tama ba? Opo. Okay. Attorney, maraming salamat po talaga sa inyo. Una na po kami. No problem. Mabuti at natapos na natin ilipat sa pangalan mo ngayon ang lahat ng ari-ari ni pinamana sa inyo, Don Julio. Maraming salamat po talaga, attorney. Inay! Teresa, mauna muna kayo. Nagamit na ako ng palikuran. Sige, anak. I think I heard that voice before. Isn't it from the phone call? Maayos at nagawa ko lang dapat kong gawin. Anong balak mo? Oras na para bigyan ako ng hari sa pamana nyo. Tinaya ko ang buhay ko rito. Maghintay ka! Marunong ako sumunod sa usapan! Taas ang kamay! Anong gagalaw? Ano to? Na-arresto namin kayo sa sanang pagpatay ni Don Julio ko. Wala akong ginagawang masama! Sandali! Bakit pati ako?
Kayo may karapatang manahimik kung magsawalang kibo. Ano mang inyong sasabihin gagamitin pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman. Kayo rin ay may karapatang pumili ng inyong tagapagtanggol. At kung wala kayong kakayahan, ito'y pagkakalob sa inyo ng pamahalaan. Teka, wala akong ginagawang masama. Sumama na kayo sa amin. Noong nakaraang araw, inamin mo na ikaw may kagagawa sa pagpepeke ng huling testamento ni Don Julio Juan. Hindi lamang ikaw ang responsable sa pagkamatay niya, kundi pati na rin sa paggawa ng peking dokumento kung saan binigyan mo ng malaking porsyento ng share si Teresa Perez. Ngayon, inaamin mo ba itong lahat? Yes, ma'am. Inaamin kong pineke ko ang huling testamento ni Don Julio. Pero para ito sa ikabubuti ng aking pinsang si Miguel at ng asawa niya si Teresa. Noong nakaraang isang buwan, nahuli si Atty. Ledesma dahil sa pagkasangkot sa salang pagbatay kay Don Julio Cuanco. At isa pa sa inamin niya na pineke niya ang huling testamento ni Don Julio Cuanco para makakuha si Teresa Perez ng mas malaking porsyento ng share sa estate. So, let's start with the trust fund na iniwan ni Don Julio para kay Isabel dahil he wanted to make sure that Isabel are settled no matter what happened to him. One of your father's business, the family restaurant, is the trust fund that will be in trust for Isabel Cuanco. And Isabel Cuanco can claim it once she reach the age of 21. It will include all the accumulated profits and interest by the time she claim it. Until then, Alice Cuanco, the oldest daughter, will be authorized trustee for her trust fund. To the eldest daughter, Alice Cuanco, you will have the 29% shares of your father's estate. To his only son, Bill Cuanco, you will have 29% share of your father's estate. To his youngest daughter, Isabel Cuanco, you will have another 29% shares of your father's estate. And lastly, to Teresa Perez, his illegitimate child, will have 13% share of his father's estate. I hope everything is clear to all of the party. Isang bagay lang ang napagtanto ko sa buhay. Ito ay maghintay sa pagdating ng tamang panahon. Maraming bagay ang hindi natin kontrolado. Maraming bagay ang hindi natin sigurado. Pati kaya hindi natin alam kung paano. Pero ang puwang, isigurado mapupunan. Sabi nga nila, hindi naman ito natatapos sa iisang lugmok. Ang pagpapatuloy ay kaakibat ng napakaraming pagtigil. Ngunit ito rin ang nagbibilang sa libu-libong dahilan ng pananatili. At sa bawat landas na tatahakin, walang masama sa pagpili sa sarili. Sino po sila? Ba't po natin sila tinitignan? Pamilya mo sila, anak. Nandun ang tatay mo at saka yung mga kapatid. Talaga po? Puntahan po natin sila. Hindi pa ngayon ang tamang oras. Balang araw, maiintindihan mo rin ang aking sinasabi. Tara na! Sige po.